Mga ka-vibes, mas maganda pa kayo sa araw. Nandito na naman ako para sa ating finale ng ating kwentong pinamagatang Mekaniko ng Puso. Pero kung bago po kayo sa aking channel ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe para naman po tayo ay kumita. At pakipindot na rin po ng notification bell para po lagi kayong updated sa lahat kong mga uploads. Maraming salamat po. Tara na, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Malupit si Vicente Santoro. 11 taon na ang lumipas at marami nang nagbago. Subalit, tuwing sasagi sa isip ni Elliot ang ginawa nito, ay nakakadama pa rin siya ng galit. Muntik na siyang mamatay sa mga kamay nito. Maging si Harry na walang kinalaman ay nadamay at nakaranas ng kalupitan nito. Para sila mga basurang ipinatapon nito sa kung saan pagkatapos na walang sawang pagtulungang bugbugin ng mga tauhan nito. Ang duraan siya sa mukha ang pinakamalupit na ginawa ni Don Vicente sa kanya. Ipinadaman nito kung gaano siya kaliit, kung gaano siya kawalang halaga. Milagro na sigurong maituturing na nabuhay pa sila. Awang-awa siya kay Harry at sa kanyang sarili. Hiyang-hiya siya sa kanyang kaibigan sapagkat hindi ito nagalit sa kanya kahit nadamay lamang ito. Hindi pa rin siya iniwan nito. Then he felt it was cut cheek time. Kahit pa nagtangka siyang bumalik sa Santa Ines ay alam niyang hindi niya makikita si Maria. Marahil ay binigyan siya ng tapang na mga nangyari sa kanya upang puntahan ang kanyang ama. Wala sa plano niya ang puntahan ito, subalit pakiramdam niya ay kailangan na. Itinuloy niya ang pagluwas sa Manila at pinuntahan niya ang bahay ng kanyang ama. Hindi niya alam kung isa pa iyon sa maituturing niyang milagro. Walang pag-aalinlangang tinanggap siya nito. Hindi nito nagtanong kung bakit naroon siya o kung ano ang kailangan niya rito. Swerte na rin marahil na maituturing na malaman niyang namatay ng asawa nito at wala itong anak. Ibinigay nito sa kanya ang lahat, maging ang pagmamahal nitong ipinagdamot niya sa sarili. Nabihisan siya, nakapag-aral sa Amerika at kinilalang anak ni Lizardo Hernandez pagkalipas ng ilang taon. Nasa kanya na ang lahat. Kaya na niyang gawin ang gusto niya. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon sa kanya kung hindi dahil sa galit niya kay Vicente. Dahil wala siyang pira noon. Dahil isa siyang basura. Hindi siya kayang tratuhin nito kahit bilang tao. Ngunit umikot na ang gulong ng palad. Siya na ngayon ang nasa itaas at ngayon ay kukunin na niya ang dapat ay matagal na naging kanya. Hindi lamang nito ipinagkait sa kanya ang kaligayahan nila ni Maria. Trinato pa siya nitong parang basura. But he saw Vicente again. He was no longer the powerful man he was before. He didn't possess even a small amount of power to stand against him now. Kayang-kaya na niyang gawin dito ang kung anuman ang nais niyang gawin. Maaari siyang gumanti rito sa pang-aalis posta at pagtapak nito sa kanya. And yet, he couldn't do that. Not when he loved his daughter so much. Not when he knew he would hurt Maria if he laid a finger on her father. Napakabigat sa dibdib niya ang makitang nahihirapan si Maria. Prinsesa ito noon at hanggang ngayon ay prinsesa pa rin ang tingin niya rito. Narating niya ang itaas upang maging karapat-dapat dito. Nangako siya rito noon na hindi niya ito pababayaan. He couldn't give her anything back. When she was rich, he could give her everything he had now and no one could stop him. Handa siyang kalimutan ang galit niya kay Vicente, alang-alang kay Maria, alang-alang sa kaisa-isang babaeng dahilan ng lahat ng narating niya. Abot kamay na niya ito ngayon. Hinding-hindi na niya mahayaang mawala pa ito. Nagpa siyang lumabas ng silid si Marie na magising siya. 9:00 na ng umaga. Pabalik na ang kanyang ina mula sa pagtitinda ng almusal.
Tutulungan niya ito sa paghahanda ng paninda para sa pananghalian. Palabas na siya ng silid nang marinig niya ang pamilyar na tinig ni Elliot. "I still love your daughter, Vicente." Nagulat siya na makitang yumuyugyug ang mga balikat ng kanyang ama. Umiiyak pa ito? Mabilis na napatakbo siya sa mga ito at bigla na lamang nagsiklab ang galit niya na makitang umiyak nga ito. Buong lakas na itinulak niya si Elliot. "Lubayan mo na ang daddy ko." Napaatras ito. "Maria, ano pa ba ang kailangan mo?" Napapaiyak na asik niya. "Nag-uusap lang kami ng daddy mo, Maria," marahang paliwanag nito. "Gusto mo talagang pasalamatan siya?" Nang uuyam na balik niya. "Gusto mo pa ring pasalamatan siya sa pirang hiningi mo kapalit ng pagmamahal ko, ha?" Anak, awat sa kanya ng kanyang ama, subalit hindi siya nagpigil. "Masaya ka na ba, ha?" Hinayaan niyang tumulo ang mga luha niya. "Nangako ka sa akin noon, Elliot. Naniwala ako. Hinintay kita sa talyer noon. Pero hindi ka dumating. Iyon pala ay wala ka na. Umalis ka dala ng pirang binigay sa iyo ni daddy." "Makinig ka muna, Maria," pakiusap ni Elliot. Tila mahahati ang puso niya nang maramdaman niya ang tila paghihirap nito. Pero sapat nang nakaraan na ang lahat na nangyari sa kanila. Hindi na niya kailangan pang pakinggan ang mga sasabihin nito. Pilit na tinulak niya ito palabas. "Umalis ka na rito at huwag mo na kaming guluhin." Pagkatapos ay mabilis na isinara niya ang pinto. Subalit hindi pa rin pala ito umalis. Narinig niya nagsalita ito sa garalgal na tinig. "Wala akong pirang tinanggap mula sa daddy mo. Muntik na kong mamatay noon, Maria. Hindi ako nakarating dahil hindi niya hinayaang makarating ako." Nagsisikip ang dibdib na napatingin siya sa kanyang ama. "Ano iyong mga naririnig niya?" "Hindi kita ipinagpalit sa pira, Maria." Kahit papahina na ang tinig ni Elliot ay tila ba kay lakas pa rin iyon. "Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi ka maging katumbas ng pera." Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Para siyang natulos sa kinatatayuan niya at napatingin lamang sa kanyang amang patuloy sa pag-iyak. "What was that? Bakit sinabi ni Elliot na muntik na itong mamatay noon? Ano ang ibig sabihin niyon?" Nang mahanap niya ang lakas upang muling buksan ang pinto, wala na ito. Lumabas siya at hinanap ito, subalit hindi na niya ito nakita. Nais niyang habulin ito, subalit hindi niya alam kung saan ito pupuntahan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pareho sila naging biktima. Nanghihinang bumalik siya sa loob ng bahay. "Dad," humingi ng paliwanag na tura niya. Hindi ito nagsalita, patuloy lamang sa pag-iyak. "Anong sinabi ni Elliot, Dad?" tanong niya sa marahas na tinig. "Bakit muntik na siyang mamatay?" "Patawarin mo ako, anak. Napakarami kong kasalanan sa iyo, sa inyong dalawa ni Elliot. Napakabata mo pa noon." Pakiramdam niya ay bumaliktad ang kanyang ulo nang marinig niya ang paliwanag ng kanyang ama. Tila sasabog ang kanyang dibdib sa labis na sama ng loob. Hinang-hina siya sa mga nalaman niya. Gusto niyang magalit ng husto dito. Hindi niya lubos maisip na magagawa ito ng ganoon para lamang hadlangan ang pagmamahalan nila ni Elliot. Pinaniwala siya nitong niloko lamang siya ni Elliot. "Bakit, Dad?" Hindi niya na itinago ang hinanakit. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Hindi ko masabi sa iyo ang totoo dahil natakot akong baka mawala ka rin sa akin, anak," wika ng kanyang ama. "I lost everything. Ayoko nang mawala pa ang nabuong pamilya natin." Hindi niya nalaman kung magagalit pa siya sa kanyang ama. Wala nang magbabago. Hindi na iyon maibabalik ng panahong nasayang dahil sa kalupitan nito. Bagaman inihanda na ni Marie ang pagkakataon upang kausapin si Elliot, hindi pa rin niya magawang maihakbang ang kanyang mga paa papasok sa Millennium Tower. Pinagpawisan siya at labis na kinakabahan. Alam niyang kailangan nilang mag-usap. Baka maaari magsimula silang muli. Pero nangamba siyang hindi siya harapin ito. Ilang araw na mula nang magtungo ito sa bahay nila
At simula noon ay hindi na ito muling nagpakita. Hindi rin daw ito nakikita ng kanyang ina. Dapat pala ay nakinig na lamang siya noong nais nito magpaliwanag. Dapat pala ay hindi niya ito pinagtabuyan. She ached for him. He was the one who suffered most. Kung tutuusin, ay may karapatan itong magalit sa kanyang ama. Subalit, mula nung muling nagkita ang mga ito, ay hindi niya iyo nakita rito. Tahimik lamang ito at hindi nagsalita. Hindi mo siya makakausap kung tatayo ka lang dyan, anang tinig mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya si Harry at halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso na makita niya si Elliot sa tabi nito. Pinigilan niya ang pagmumuo ng luha niya nang tumalikod ito at naglakad patungo sa nakaparadang sasakyan nito. Mukhang ayaw nito makita siya. What he did was an obvious dismissal. Halika na, sambit ni Harry. Napatingin siya rito. Babalik na lang siguro ako sa ibang araw. Ngumiti ito. Ikaw nang bahala sa kanya. Nagtaka siya nang hilain siya nito at ganoon na lamang ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang huminto siya sa tapat ng sasakyan ni Elliot at buksan nito ang pinto. Naghihintay sa likod ng sasakyan ang binata. Kinakabahang sumakay siya sa kotse. Sumakay sa harap si Harry. Nang tingnan niya si Elliot, ay hindi man lamang ito tumingin sa kanya. Nais niya magtanong kung saan sila pupunta. Subalit tila naipit sa kanyang lalamunan ang mga salita. Tahimik na pinagmasdan niya ito, na hindi ito nagawang sulyapan siya. Kung noon ay naaaliw siya sa pagiging tahimik nito, ngayon ay tila dinunurog ang puso niya ng pananahimik nito. She wanted him to say something, but he remained silent. Nawala na siya ng lakas ng loob upang magsalita. Hindi na niya mapigilan ang maluha nang huminto ang sasakyan nito sa gilid ng rilis. Inihatid lamang pala siya nito pabalik sa kanila. Elliot, mag-usap tayo, mahinang hiling niya. Hindi ito umimik at bumaba ng sasakyan. Doon na siya tahimik na napaiyak sa kanyang mga palad. Hindi agad siya kumilos nang maramdaman niyang bumukas ang pinto sa gawin niya. Maria, matagal bago siya nag-angat ng tingin. Pinilit niyang tumigil sa pag-iyak subalit hindi niya magawa. Napakasuyo ng pagtawag ni Elliot sa pangalan niya at nang tuluyan na siyang mag-angat ng tingin ay sumalubong sa kanya ang nakalahad na kamay nito. Napahigpit siya nang abutin niya ang kamay nito. Mainit ang palad nito at dama niya ang paghigpit ng paghahawak nito sa kamay niya. Nagpatianod na lamang siya sa ginawa nito. Wala siyang ideya kung bakit naroon sila o kung bakit dinala siya nito roon. Subalit, umasa siyang anuman ang mga susunod na mangyayari. Papayag ito mag-usap sila sa huli. Naglakad sila patungo sa bahay nila. Nang makarating sila roon ay naabutan nila ang mga magulang niya. Natahimik ang mga ito, lalo na ang kanyang ama na makitang kasama niya si Elliot. Si Elliot ang bumasang sa katahimikan. I intend to marry your daughter Vicente. Ngumiti lamang ang kanyang ama. Nag-uulap ang mga matang napatingin siya sa binata. Elliot, naramdaman na lamang niya ang mga bisig nitong pumaikot sa kanya. Mahigpit na niyakap siya nito. Mahal na mahal kita, Marie. Garalgal na sambit nito. I work hard for you. I am what I am right now because I want to be the right man for you. I want you back in my life so desperately. Napaiyak na siya at mahigpit na gumanti ng yakap. I'm sorry. I'm so sorry. I have no idea what you've been through. I thought you left me. Pinutol na nito ang iba pang sasabihin niya. Tapos na iyon, Maria. Kumalas ito sa pagkakayakap at bagyang inalayo ang sarili nito sa kanya. Will you take another chance with me? Mahal kita, Elliot. Mahal pa rin kita kahit ang buong akala ko ay niloko mo lang ako. Muli niya niyakap ito. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa sobrang kaligayahan. Maybe they didn't really need a long talk.
wrapped around each other's arms was more than enough to take both their pain away. She longed for this moment. Bahagyang kumalas uli ito sa kanya upang ikulong naman ang kanyang mukha sa mga palad nito. He looked into her eyes and she could clearly see the love written there. Unti-unting bumaba ang mga labi nito patungo sa kanyang mga labi at ginawaran siya ng halik. Sa muling pagdampi ng mga labi nito sa kanyang mga labi, muling dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nalulungkot pa rin siya para sa mga nasasayang na taon. Matagal na sana silang naging masaya sa piling ng isa't isa, pero ang mahalaga, magkasama na sila ngayon at hindi na siya bibitaw rito. Mas mahabang panahon ang naghihintay sa kanila, mas mahabang panahon na magkasama, magmamahalan. Nang tuluyan silang maghiwalay at saka nila napansing wala na sa paligid ang mga magulang niya. Kakausapin ko ang mga magulang mo, anito. I don't want you to stay here. Napakarami nitong sinabi tungkol sa plano nito. Gusto raw nitong umalis na sila sa lugar na iyon. Ayaw na nito magtrabaho siya sa hotel. Bibigyan nito ng private nurse ang kanyang ama. Napakaraming plano nito para sa kanya at sa mga magulang niya. Ipapakilala siya nito sa ama nito. Magpapakasal sila. Halos hindi na naubos ang mga sinasabi nito. Alam mo, ang daldal mo ngayon, napangiting komento niya. Noon, napakahimahiyain mo. Namula ito, lumapad ang pagkakangiti niya sapagkat hindi pa rin pala ito nagbabago. Ito pa rin ang Elliot na nakilala at minahal niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Anong magagawa ko? Ikaw ang prinsesang lumabas ng palasyo para mahalin ako. Ikaw ang kabalyero na dumating para iligtas ako. At dito nagwawakas ang ating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay abangan nyo pa rin po ang mga susunod kong mga uploads. Maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless.